Mas malalim na paliwanag sa marka number 5, Biblical Church Discipline. Ang church discipline ay isa sa pinakapinagtatalunan at pinakanaiwasan na marka sa 9 marks, pero ayon kay Mark Dever, ito ay isa sa pinakamahalagang tanda ng isang healthy church. Ano ang Biblical Church Discipline? Ito ay pag-ibig na pagtutuwid ng iglesia sa isang miyembro na nagpapatuloy sa seryosong kasalanan. Hindi ito parusa o paghihiganti, kundi pag-aalaga sa kaluluwa, katulad ng isang magulang na nagdidisiplina sa anak. May dalawang uri. 1. Formative discipline, pang-araw-araw na pagtutuwid. 2. Normal na pagtuturo, payo at pagpapalaki sa kabanalan. 3. Ginagawa sa preaching, small group at personal na pakikipag-usap. Ito ang pinakakaraniwan at pinakamahalaga, corrective discipline, pagtutuwid sa seryosong kasalanan. Kapag may patuloy na seryosong kasalanan na hindi pinagsisihan. Biblical Foundation, mga pangunahing talata. Mateo 18:15-17, ang proseso ng disiplina. 1. Pribadong pakikipag-usap, one-on-one. 2. Delhin ang isa o dalawang saksi. 3. Sabihin sa buong iglesia. 4. Kung hindi pa rin nagsisisi, ituring na gentle at publican, tanggalin sa membership. 1 Corinto 5. Si Pablo ay nag-uutos na tanggalin ang isang lalaki na namumuhay sa incest. Alisin ninyo ang masamang tao sa inyo. 1 Corinth 3:13. Iba pang talata, Galatia 6:1, 2 Thessalonica 3:14-15, Tito 3:7, Ebreo 13:5-11. Apat na layunin ng church discipline. 1. Ibalik ang makasalanan, restoration, pangunahing layunin, Galatia 6:1. 2. Proteksyonan ng iglesia, upang hindi kumalat ang kasalanan, 1 Corinth 5:6-8. 3. Mapanatili ang kalinisan at testimonyo ng iglesia sa mundo. Liwalhustiin ng Diyos, ipinapakita na sineseryoso ng iglesia ang kabanalan ni Kristo. Step-by-step na proseso, batay sa Mateo 18:1. Pribadong pakikipag-usap, isang kapatid ang lumalapit ng may pagmamahal at pagpapakumbaba. 2. Dalawang saksi, kung hindi nakinig, dalhin ang isa o dalawang saksi. 3. Sa harap ng iglesia, kung hindi pa rin, ipaalam sa buong iglesia, karaniwang sa elders muna, pagkatapos sa buong membership. 4. Pagtanggal sa membership, excommunication, bilang huling hakbang kung walang pagsisisi. Hindi ito itinatapon sa impyerno, kundi inaalis sa covenant membership. Mahalaga, pagkatapos tanggalin, patuloy pa rin ang pagmamahal at pagdarasal, pero hindi na ituturing na miyembro hanggat hindi nagbabalik loob. Mga karaniwang mali sa Pilipinas at saan man, walang disiplina, maraming simbahan ang natatakot o ayaw maging masama ang tingin. Sobrang bigla o malupit, direktang tanggal agad ng walang proseso. Hindi patas, dinidisiplina ang maliit na kasalanan, pero hinahayaan ang malalaking kasalanan ng leaders. Ginagamit bilang personal na away. Dapat ito ay gospel-centered, hindi power trip. Bakit napakahalaga ito sa healthy church? Pinoprotektahan nito ang kaluwalhatian ni Kristo na binili ng kanyang dugo ang iglesia. Gawa 20:28. Ipinapakita nito sa mundo na ang iglesia ay iba, hindi katulad ng mundo. Nagdudulot ito ng tunay na paglago at kabanalan sa mga miyembro. Kung walang disiplina, nawawala ang kahulugan ng membership. Quote ni Mark Dever, ang church discipline ay isa sa pinakamahalagang paraan na ipinapakita ng iglesia na sineseryoso nito ang ebanghelyo. Praktikal na payo, para sa ordinaryong miyembro, kung may nakikita kang kapatid na nasa kasalanan, lapitan mo ng may pag-ibig at pagpapakumbaba. Para sa iglesia, dapat magsimula sa maliliit na bagay, formative discipline, bago ang corrective. Dapat may clear process at covenant. Para sa pastor elders, ito ay bahagi ng kanilang tungkulin bilang shepherd, Gawa 20:28, Hebreo 13:17. Gusto mo bang lalong malalim pa? Sabihin mo kung alin ang gusto mong pag-usapan, mga konkretong halimbawa ng church discipline, mula sa Biblia o modernong kwento. Paano simulan ang church discipline sa isang iglesia na wala pa nito? Paano hawakan ang disiplina ng may pag-ibig at hindi masira ang relasyon? Sample ng church discipline policy, process. O handa na ba tayo sa marka number 6, a biblical concern for discipleship and growth? Sabihin mo lang, patuloy nating pag-aralan ng buo.